Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kabanalig, tayo natitipon upang ipaalaala sa ating sarili ang pagmamahal, pagkalinga ng Diyos. Nawa ang pagmamahal ng Diyos ay ating maalaala sa bawat sandali ng ating paglalakbay. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ay ang dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinaghambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang pinag-alinlanganan naming hilinging pagdarasal ay iyong pagbigyang makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao
upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak ng likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyaon. Hipa ninyo ang trumpeta, ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan, kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarunang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggang itong Panginoon. Kanyang itinatag, yaong kanyang trono, upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbabahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyan, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nagigilas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magbalayas ng demonyo. May iba naman, siyang naisang subukin. Kaya't sinabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang kaharian, wala na nahahati sa magkakalabang pangkat at nagkawasak-wasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban ka sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito? Kung ako ang nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbibigyan ng kapangyarihan sa inyong tagasunod? Makagawa ng gayon.
Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan na dumarating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas na nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung sasalakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, nagkakalat at hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumalabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa tigang na lupa, naghahanap ng magpagpapahingahan. Kung walang matatagpuan sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis ang bahay at maayos. Kailalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritu na masasama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kabanalig, ang buting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon, mga kabanalig, kung papansinin po natin itong nakaraang dalawang mga araw, una, nagturo si Jesus sa kanyang mga alagad ng papaano manalangin sa Ama. At itinuro niya ang Ama namin. Pangalawa, kahapon ay si San Lucas ay kanya pong ipinahayag ang kahalagahan ng panalangin. At ngayon, dito sa ating ebanghelyo, yung epekto naman ng panalangin at pagbabantay. Sa ebanghelyo natin ngayon ay merong hamon. Ito'y hamon sa ating spiritual perception and commitment. Si Jesus ay hindi lamang nagpapalayas ng demonyo. At sila ay kanya rin pong kumbaga met with accusation, di ba? Nagpapalayas siya pero siya ay inaakusahan. Gumagawa siya ng mabuti pero inaakusahan siya na meron din siyang demonic alliance and that demands for a sign. At kanya itong nirefute, mga kapanalig. Kung babalikan po natin ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito, pansinin po ninyo. Ano po? Una, tignan po natin yung unang bahagi ng aking pong tinatalakay. Ito po yung the peril of spiritual blindness at malicious interpretation. Ang ebanghelyo natin ngayon, inahahayag nito than how deeply ingrained skepticism and malice can blind individual to the clear manifestation of God's power. Kaya mag-ingat po tayo. Ano po? Kaya nga, tingnan mo, mayroon ako isang kaibigan, ito naalala ko lamang. Kasi nga po, one time, siya po'y galing ng probinsya. Hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral ng high school. Elementary lang natapos niya. Pero pagdating niya dito sa Manila, ay nagsikap siya. Hindi siya nag-aral, hindi na siya pero I'm not encouraging na wag mag-aral ang mga kabataan. I'm just telling you about this skepticism and malice. Tapos po, nagtrabaho siya hanggang sa na-promote, hanggang sa naging vice president siya ng company. Tapos, nung nalaman ito ng kanyang paaralan sa probinsya, inanyayahan siya para magbigay ng inspirational message sa kanyang paaralan ng elementarya. At ngayon, nung siya'y umuwi, ay nag-gather yung kanyang mga classmates. Tignan niyo itong mga kapanalig. Pagkatapos ng kanyang pag-speech, merong nagsabi. Sabi niya, saang sindikato niya kinuha ang perang yan? Bakit bigla siyang yumaman ng ganun-ganun na lang?
Tingnan mo, ang ganda nung kanyang ginawa, malinis ang kanyang kalooban, pero yung mga inggit, nagbigay ng malisya at naging skeptics. Again, my dear brothers and sisters, despite yung witnessing a miracle, some of the people during the time of Jesus said na galing kay Beelzebul ito. Ito po ay ultimate demonstration of hardening of heart. Na sana na they prepared accusation over recognition of divine truth. Kaya nga, ang hamon sa atin ngayon, mga kapanalig, ay tignan po natin. Let us all examine our own biases and willingness to see God at work, even when it defies our expectation or challenges, or even our own comfort zone. Naalala ko nga po si St. Augustine, and I would like to quote. Sabi niya, "Pride is the beginning of all sin." I will repeat, pride is the beginning of all sin. This pride, my dear brothers and sisters, manifests as an intellectual arrogance or refusal po nating maging mapagpakumbaba sa divine mystery, leading to a distorted na pagtingin natin sa realidad ng buhay. Yung accuser, their pride could not conceive of a Messiah who did not fit to their preconceived notion, kaya nag-misinterpret ito ng divine authority on their end. Ngayon mga kapanalig, tanongin natin yung ating sarili. How do I often to allow my own perceived notion, personal comfort, or even subtle pride to prevent me from recognizing God's active presence and work in unexpected ways or through people na aking nakakasalamuha that I might initially dismiss. Kaya nga sa buhay po natin, tayo rin po'y mag-iingat. Pero sa pag-iingat na ito, huwag tayong masyadong kainin ng preconceived notion natin na maglilid sa atin sa misinterpreting the divine authority. At panghuli po, mga kapanalig, ay yung hamon po sa atin na particularly itong part na ito. Again, the peril of spiritual emptiness and the necessity of sustained conversion. Sapagkat dito sa ating ebanghelyo sa talinghaga ay sinasabi yung pagbabalik ng unclean spirit to sweep and put in order. But empty house with 7 words is powerful warning. Anong ibig sabihin po nito? Na siya'y babalik, pero pag nakita niyang malinis, maghahanap pa siya ng 7 demonyo o mas marami. Ito po ay tinuturuan tayo mga kapanalig, is not merely casting out evil. It is insufficient. Ang kailangan po natin na sinasabi ng ating ebanghelyo ng ating Panginoon, the liberated space must actively filled with goodness. Yung kabutihang hangarin, huwag mong lagyan ng pride, and your prayer must be an active prayer. At the same time, yung God's presence lagi nating nire-recognize. Without its ongoing spiritual discipline, mga kapanalig, ang isang kaluluwa ay nagiging mapanganib o magiging prone sa panganib kung tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag ng stagnant spirituality. Yung parang ganyan ka na lang, wala ng improvement. Ang kailangan po natin mga kapanalig ay continuous conversion and vigilance. Kaya nga, di ba, si Saint Benedict,
ang kanya ay ora et labora. Ito po ay tinuturuan tayo na structured life of prayer, work, and community para ma-prevent tayo saan? Sa idleness. Because this is the enemy of the soul. Kaya pag wala kang ginagawa, pag boring ka, tapos mag-iisip ka na, manonood na ng pornography, kung ano nang kinukuting-ting, hanggang sa mag-lead sa'yo sa kasalanan. Di ba? Kaya nga sa mga bata, minsan, pag naboboring po yung mga anak nyo, huwag nyo agad bigyan ng gadget. Maganda rin kasi minsan yung pagiging boring, mas nagiging creative sana sila. Kaso binibigyan natin ng false na pamamaraan, binibigyan natin ng gadget. Then eventually yung gadget na yon na pwedeng magamit ng mga kabataan para mag-access sila sa pornography. Again, mga kapanalig, this is structured approach ni Saint Benedict. Prayer, work, and community life ensures that the soul is continually filled with virtuous activity. Virtuous activity, yung gagawin mo. Leaving no room for evil to enter. Again, let us all recognize the finger of God. Sabi nga, kung hindi sa Diyos ang ginagawa ko, bakit napapalayas ko yung domenyo? Then, yung kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. This is a very profound revelation na sinasabi ng ating ebanghelyo. It means that God's sovereign power is not distant or future-oriented, but actively at work in the present moment sa pamamagitan po ni Kristo. Again, uulitin natin itong mga kapanalig, the kingdom of God is not just a promise, hindi lang siya pangako, but a present reality, not breaking into the world. Ang hamon nito sa atin ngayon, and the only thing is, let us try to cultivate an awareness of God's presence. Kaya nga, wag nating sabing, let us put ourselves into the presence of the Lord. His presence is always there. So, ang sasabihin po natin, let us be aware of the presence of the Lord, of God, yung active presence na ito, and His power in our daily lives, and in around the world, around us. Kaya nga, mga kapatid, ay mahalagang makita natin ang kaharian ng Diyos, yung presensya ng Diyos, ay hindi mo makikita sa grand gesture lang. Pwede mo siyang makita sa smallest act. Yung pagrespeto mo sa nanay mo, pagrespeto mo sa nakatatanda sa'yo, nakababata sa'yo, at pag pinagsasabihan, hindi ka nagagalit. At the same time, pakumbaba mong tinitignan, ano yung punto nung nagsasalita sa iyo at nagpapaalala. At pagtitiwala natin na ang tinuturot, sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayon sinasabi niyang, obey, sabi niya, o respect our parents. Yung pagrespeto, hindi nakabatay sa kanilang attitude. Tandaan niyo to. Sa mga kapanalig, ang pagrespeto natin, hindi nakabatay doon sa attitude, kundi nakabatay doon sa posisyon na meron sila. Sila'y magulang, tayo'y mga anak. Yung mga boss natin, boss yan. Irerespeto natin. Hindi porke may pagkukulang at pagkakamali nila, ipapahiya mo na. Always recognize the authority of God. Kaya nga si Saint Teresa of Lisieux, she saw the finger of God in the ordinary things or happen or experience in her life. Kaya tayo mga kapanalig, sana mas maging aware tayo, palalimin ang ating pananampalataya at commitment bilang mga dual citizen. Tayo po'y mga dual citizen, mga kapanalig. The citizen of heaven and the citizen dito sa mundo. Kaya't sana
tayo ay magpatuloy na magtiwala at sa Diyos maniwala. Amen. Mga kapanalig, tayo manalangin at sa bawat panalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating pong ialay sa katahimikan ng ating mga puso ang ating mga pansariling kahilingan at kahilingan ng lahat ng ating mga spiritual advocate, Eucharistic advocate na nag-alay ng kanilang panalangin sa araw na ito. Makapangyarihang Ama, habang tinatas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapanalig o pating paghahain, ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin, taas at Diyos sa inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling nung lahat ay may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kahit siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti na sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan. Mahayag ang pagkabuhay. Kaya't kaisa ng mga anghel nagsiyayat ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa.
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay manal mga kaloob na ito, upang para sa ayon maging katawan at dugo ng aming Panginoong Sukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman, umatapos ang napunan, hinawakan niyang kalis, muli kami pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaninaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leon namin Santo Papa, sa Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawat pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo, kaisa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Sukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kabayan sa atang masama, paggalaban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa atang kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw bago bahayag ng tagapagligtas namin, Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkasagalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na patuloy na naghahangad ng ating kaligtasan, kapayapaan at kadalasayan ng puso. Mapapalad tayo patuloy na sa Kanya ay nananalig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin, Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikipit balikat at kawalang pakialam, hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso at kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili.
upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Mga kabanalig, samahan po ninyo ako sa pananalangin para sa lahat ng mga may sakit. O Panginoong Hesus, aming tagapagligtas at aming manggagamot, kami po ay naninikluhod sa iyo ngayon upang ipakuusap ang agarang paghilom ng mga may sakit, lalong-lalo na nasa kanilang mga tahanan, sa mga pagamutan, kung saan man sila naroroon ngayon, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa iyong banal na awa, ay patawarin mo rin sila sa kanilang mga pagkakasala. Huwag niyo po silang pabayaan at patuloy mo silang ingatan. Ipadama ang iyong paggalinga sa kanila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumayo rin at tanggapin niyo ang pagbabala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo kayo, patuloy na makinig sa tinig ni Jesus. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.